Premium racing style dual visor helmet ba ang hanap mo? This is the review of the AGV K3 SP helmet. Let's go! Magandang araw, ako si Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, review natin ang isa sa pinakasikat na dual visor helmet mula sa isa sa pinakasikat na helmet brand, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi na rin sa ibang bansa. Ang K3 SP helmet from AGV. Pero bago natin simulan ang review na to, as per YouTube Analytics, almost 75% po ng mga nanonood sa atin is hindi pa nakasubscribe. Kaya naman, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo na mas marami pang videos katulad ng helmet review na ito. Available din po ang iba't ibang helmets, moto gear, and accessories sa ating online shops. Click nyo lang po yung description sa baba. So, diretso na tayo agad sa price, no? Nagkakahalaga po ang ating AGV K3 SP dual visor helmet ng 14,990. Yes, 14,990 lang po ang ating AGV. Lang siya dahil kung matatandaan natin before, yung mga presyo talaga ng mga AGV helmets, kahit yung mga entry level nila dito sa Pilipinas, talagang maabot ng 20, 30, 40,000, di ba? Pero ngayon, dahil meron na tayong local dealer ng AGV dito sa Pilipinas, ng AGV Philippines, na kaya nang i-provide ni AGV yung mas mababang price para sa atin, especially dito sa mga entry level, pero premium at good quality na AGV pa rin natin, no? Isa tong AGV K3 SP sa lineup na yon. Sa mga previous videos natin, na-review na rin natin yung AGV K1S naman, no? Pero ngayon, ang re-review natin is yung kanyang dual visor na counterpart. Racing styled premium dual visor helmet na sulit. And out of the box, syempre meron siyang kasamang helmet bag. Wala po siyang kasamang extra lens. Pero nakakabili naman ng extra lens, no? Yung extra smoke lens. Pero ang kagandahan nun, meron na siyang kasamang pin lock. Solid, diba? 4,990 premium AGV brand. May kasama na rin pin lock out of the box. So kung bibilhin mo kasi ang pin lock, diba, may extra cost pa rin yan. 2,000 to 3,000 pesos pa rin yung gagastusin natin dyan. Pero out of the box, may kasama na pin lock 70 for our AGV K3 SP. Napakasulit, di ba? So, sa mga hindi po nakakaalam, ang pin lock po is yung fog-resistant lens. So, kinakabit po natin yan sa mga lens natin, sa mga visor natin, para hindi mag-fog yung ating mga visor. Pag umuulan, pag medyo nagbago yung temperatura ng labas ng ating helmet doon sa loob. So, usually, nangyayari yan pag naulan, tapos medyo malamig pa yung panahon. Pag yung biglang palit ng panahon, di ba, from mainit to malamig, yan, medyo nagfa-foggy. Pag hinga tayo ng hinga, di ba, may init nating mga hininga. Yan, nagkakaroon ng fogging yung mga visor natin. Kaya malaking tulong na may included na pin lock ang ating K3 SP dahil ang K3 SP natin, gagamitin talaga natin to, syempre, pang forma, no? Pang long ride, tapos pang touring natin. Dapat talaga, kung medyo mahaba yung biyahe natin, tapos kung saan-saan tayo pupunta, magbabago-bago yung panahon, solid din na naka-pinlock talaga na yung helmet natin. Tayo, yung ibang helmets natin, meron na rin pinlock. Napakalaking tulong talaga niyan, no? Nabanggit nga natin, pinagkaiba ni K3 SP sa K1 is dual visor na siya. Okay lang din na wala nang kasamang extra lens, no? Para sa akin, ako lang din naman po, mas okay na pinlock yung kasama kaysa sa lens. Kasi usually ako naman clear lens lang yung ginagamit natin. Tapos goods na rin naman kasi meron naman siyang dual visor pag medyo uminit na, di ba? Kasi pag nag-long ride ka, sigurado gagabihin ka rin. Ang hirap din magpapalit-palit ng lens sa biyahe. Diretso tayo sa looks and feels ng helmet, no? Siyempre, AGV to di ba? Ano pa bang nakaakibat kundi yung kanyang quality, tapos yung kanyang looks, tapos yung kanyang iconic na brand na talaga namang premium race feels, no? At actually, isa po ang AGV sa mga nagiging inspirasyon ng ibang mga helmet brands natin dyan na kumbaga nakokopya. Yun nga, mas maganda yung term na nagiging inspirasyon para gamitin sa mga designs nila, no? Kasi bakit nga naman hindi, diba? Napaka-pogi kasi ng AGV helmets, eh. Meron siyang mga aerodynamic cuts dito sa gilid at sa taas, pero hindi sobrang prominent, no? Hindi siya sobrang race style.
Talagang makikita mo dito yung Italian inspiration nila, no? Parang Ferrari, di ba? Simple lang siya, pero pag tiningnan mo, napaka-elegante. Ito yung bigay sa atin ng K3 SP. May pinagbago lang dito sa mukha niya, no? From the previous version. Ang gamit ng materyales ng K3, kanyang thermoplastic material, pero iba yung thermoplastic nito compared din sa mga thermoplastics ng mga entry-level helmets sa Philippine market natin, di ba? Talagang medyo premium talaga siya. Maganda rin yung quality ng paint. Basta pag hawak mo siya, ramdam nyo yung premiumness niya. Meron din siyang air inlet dito. Dito rin sa taas. Yan. Sa labasan ng hangin niya, narito sa kanyang spoiler. Hindi rin sobrang prominent nung spoiler niya, no? Medyo naka-integrate din talaga siya dun sa shell design. Medyo may maliit na spoiler dito na makakatulong sa aerodynamics ng ating helmet. Pero hindi rin siya sobrang laki, hindi rin siya intimidating. Sobrang well-balanced yung design language ng ating K3 SP. Medyo malaki din yung shell, no? Kung mapapansin natin. So usual naman yan sa mga global brands. Kasi catered yan, hindi lang syempre sa atin sa mga Asian, hindi lang sa atin sa mga Pinoy, kundi na rin sa mga European at sa mga Amerikano. Hindi na nila masyadong iniba yung design para pare-paresa din. At goods din yun para sa atin, di ba? Kung ano yung natatanggap nila doon, hindi nyo matatanggap natin dito, di ba? Ito yung helmet na hindi ka mahihiyang gamitin pang daily, pang long ride. Kung naka-big bike ka man, naka-small bike, walang discrimination. Pag naka-AGV ka, iba. Italy. Pagdating naman sa kanyang inner foam, again, same din ng AGV K1. Maganda yung foam quality. Hindi siya ganun kakapal, hindi rin siya flashy. Simpleng foam pero elegante. Pag hinawakan mo, talagang iba rin yung quality ng material ng kanyang, dito mesh pero elastic cloth. Tapos may faux leather dito. Meron din ng mesh material dito. Sa ibabaw ng helmet, meron din naman siyang foam paddings. Intercom ready na rin ang ating AGV K3 SP. May mga nakaabang na para sa mga speakers ng ating Bluetooth. And ang nagustuhan ko sa helmet na to, kahit siya ay touring helmet, naka-double D-ring po siya, no? So yung iba, ayaw nila ng double D-ring, medyo maasikaso. Ako naman, gusto ko yung double D-ring dahil extra safety feature yan. Para sa akin, mas safe, mas maganda. Pagdating naman sa safety certifications, syempre, dahil nga SP model na ito, kumbaga meron din kasi dating K3. So, updated na rin yung kanyang safety certifications to ECE 22.06. ECE 22.06 na po ang pinaka-updated homologation ng European standards ngayon. Kaya kampante tayo sa safety at durability ng helmet na to pagdating sa mga biyahe natin. Pagdating naman sa kanyang size and weight, walang listed si AGV dito, no? Pero based naman dun sa website or sa mga research natin, nagtitimbang to around 1,500 to 1,600 grams. So usual weight na rin yan on the average ng mga helmets sa market. Pero ito kasi kahit 1,600 siya, malaki kasi yung helmet no? Pero kahit ganun pa man, na-maintain niya na on the average yung kanyang weight. Mas makikita natin at mapapansin natin yung weight nito mamaya pag isinukat na natin yung helmet. AGV K3. Solid ng AGV. Nung in-update nila yung mga helmets nila dito sa Pilipinas, imbis na, di ba usually pag nag-update ng mga bagay-bagay, mas nagmamahal sila, mas nagmura. Solid na 14,990 dual visor helmet from AGV. You know, medyo bulky siya, malaki, pero quality talaga paghawak mo. Napaka-solid. Size large po itong ating K3SP, nakalagay 59. Ang kanyang circumference. Feel ko malaki sa akin to eh. Mas maganda may sukat nyo rin kung makakahanap kayo ng mga helmet shops na malapit sa inyo, no? Na may nagdadala ng AGV. So visit din po kayo sa Mooncycle para ma-fit nyo to na mas maayos. Ako kasi isasuggest ko, size down tayo. Kumbaga, size large ako usually sa mga helmets ko. Pero dito sa K3 SP, tingin ko mas mag-o-okay ako sa size medium. Okay naman kasi yung paddings niya, no? Hindi naman malambot. Pero actually medyo malaki yung helmet eh. Sa K1 kasi, large ako talaga doon. Pero dito sa K3 SP, medyo mas bulky siya. Mas hindi lang yung outer shell, pati na rin sa loob eh. So, size down tayo dito. Pero kahit na medyo malaki sa akin yung helmet, magaan pa rin siya eh. Ramdam kong magaan. Okay naman. Komportable ako dito. Saka ang premium talaga ng AGV. Iba talaga pag premium helmet yung suit mo, no? Ramdam mo rin eh, no? Narito ang kanyang dual visor. Yan. Usually, mga helmets ko ay mga single visor lang naman. Mas gusto ko kasi nag-shades ako eh. Pero laking bagay na meron na rin tong dual visor, di ba? For emergency purposes. Kaya okay lang na clear lens yung nakakabit dito.
Goods. Pagdating naman sa wind noise, tingin ko medyo malakas ang wind noise nito or dahil maluwag nga lang sa akin to, no? Wala lang nakalagay dito na chin protection natin pero meron naman siyang kasama sa box, no? Hindi lang naka-install. Pwede natin itong lagyan. Pang additional protection para sa hangin na napasok sa loob ng ating helmet. Pero tingin ko medyo ano kasi talaga siya eh. Paluwag yung hulma ng helmet kaya papasok talaga yung hangin. Which is, para sa iba, yun ang gusto nila para hindi masyadong mainit naman sa biyahe, no? Actually, isang ano rin ng touring helmet yun eh. Isa sa mga, kumbaga, features din minsan na ginagawa nila. Kaya nila pinapaluwag yung helmet. So, tara, pakita ko sa inyo yung tsura ng helmet. Yan, pag nakaharap, gilid, sa likod, other side. AGB Italy. Alright, tara, wrap up natin yung video na to. Kung premium helmet ang hanap mo, brand recognition and reliability, hindi ka ipapahiya. Napakahirap atang talunin talaga ng value proposition na binibigay ng helmet na ito. Premium build, ang ganda ng foam, sobrang stylish talaga, versatile, dual visor pa. AGB K3SP, ang next helmet sa collection mo ngayong 2025. Again, maraming salamat po sa pagsama, no? Please, palike and share naman po ng video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang videos katulad ng helmet review na ito. Available din po ang iba't ibang helmet at motogear sa ating online shops. Click nyo lang po yung description sa baba. At kung gusto mo namang mapanood ang review ng premium racing styled entry-level helmet ng AGV, click mo lang itong video na to. Yan. Yan.